Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, Panginoon, upang kami ay matuto, mag-aral, at kami ay gawin mong channel ng iyong grasya, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagpapala, at tugunan mo, Panginoon, ang mga pangangailangan namin ngayon. Ikaw lang ang magpapatid ng lahat, Panginoon, kaya mag-usap ka sa bawat isa sa amin sa gabi ito. Gamitin mo ang iyong mabuting balita upang maranasan po namin, Panginoon, kung ano po yung atmosphere sa langit ay maranasan po sana namin. Lord, ngayong gabi ito dito sa lugar na ito. Samantala, Panginoon, ay hayaan namin paino sa aming mga puso na ang banal na Espiritu ang magbukas ng aming isip at puso at maunawaan, Panginoon, ng lahat ng iyong salita at ng iyong kalooban. Malalo na ito hinihingi namin sa ngalan ng Kristo Jesus. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hiramin po natin. Sana mabasa po. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo. Pumunta noon si Jesus sa may dakong sa Caesarea sa Filipo. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang anak ng tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila? Sumagot sila, may nagsasabing si Juan Bautista ka. May mga nagsasabing si Elias ka o si Jeremias o isa sa mga propeta kayo. Sinabi sa kanila, ngunit sino ako para sa inyo? At sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus, mapalad ka Simon, Bayona, hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, kapag ikaw ang Pedro, o sa bato, at sa batong ito, itatayo ang aking iglesia. At hindi madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at itali mo dito sa lupa ay itatali sa langit. Ang kalagad mo dito sa lupa ay kakalagad din sa langit. At inutusan niya ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Mesiyas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Okay, upo po tayo. Okay. Kumusta na kayo? Parang isang taon na yata ako din nakapunta. Isang taon. Hindi na ako nakabalik. Ngayon lang ako nakabalik, no? Maraming bagong mukha. Sino yung mga bagong nasa kamay? Wala ba? Ayun, isa. Bashir. Dalawa, ayan. So, mga kapatid, bakit kaya tayo nandito sa gawain ng Diyos? No?
Bakit? I mean, ano ang dahilan ninyo? Bakit nandito kayo sa gawain ng Diyos? Anong oras na pwede kayong manood ng TV? Pwede kayong matulog na lang? Pwedeng magpahinga na lang, di ba? No? Pero nandito kayo, bubuyat kayo, mamayang alas 10. No? Ngayon, ang tanong, bakit tayo nandito? Bakit tayo nagtsatsaga? Bakit tayo nagmumukhang baliw? Di ba? Ganyan, di ba? Hello, sasayaw-sayaw, tapos, di ba? Mga dumadaan dyan. Ako, yung mga kasyusantik na yan. Kaiingay. Hello? Pero, nandito tayo. Pero, alam nyo, ang hirap-hirap ng buhay. Hello? Bayad tayo ng bayad. Bayad tayo ng bayad. Tapos, nahihirapan tayo sa buhay. Amen? Pero nandito pa rin tayo. Minsan, wala tayong pera. Tapos minsan, may sakit ka pa, wala ka na ng pera, may sakit ka pa. Oh? Amen? Wala na siya yung brother kanina. No? Ako po maraming sakit. Alam niyo yun, kahit share ko palagi. Marami akong sakit. Bago ako pumunta dito, hanggang alas 2 ng hapon, nakahiga pa ako. Nire-reserve ko yung lakas ko. Kasi magbiyahe ako, alam ko, magbiyahe ako. Ayoko mag-commute, nagdadala ako ng single na motor. Diyan lang naman ako nakatira sa Bulacan. Diba? No? Ngayon, ang tanong ito, bakit natin ito ginagawa? Bakit natin ginagawa? Ang hirap-hirap ko ng buhay. Amen ba? Sabi na siya, may point ni Lord, pero bukas ng maga, wala tayong pera. Hello? Pero nandito tayo. Ang tawag po doon, pag-ibig. Amen. Amen? Dahil kung hindi nyo mahal si Lord, eh wala kayo dito. Kung hindi natin mahal pare-pareho ang Panginoon, baka nagpapahinga na tayo. Ayaw ko na Lord. Ang hirap-hirap ng buhay. Amen? Ngayon, ang ganda-ganda ng Ebanghelyo. Ngayon, no? Pag-aaralan natin, bakit tayo may simbahan? Bakit tayo may simbahan? Bakit tayo nasa Katoliko? At bakit tayo nagsisimba? Amen? At alam naman natin na malaking kasalanan kapag tayo hindi nakasimba ng linggo. Pagka hindi kayo nakasimba ng linggo, kailangan nyo ikumpisal. Hello? Oh. Ngayon, paano natin malalaman na sinasamahan pa rin tayo ng Diyos? Paano nyo malalaman na kasama pa rin natin ng Diyos? Paano natin malalaman na nandiyan pa rin ang Diyos sa tabi natin? Paano? Paano? Hello? Hello? Yung iba tumitingnan na, baka makita yung sagot. Baka makita yung sagot sa langit. Sabi sa katekismo, the absence of God is the absence of conscience. Kapag wala ka ng konsensya, wala na ang Diyos sa iyo. You are outside the grace of God. Wala ka na sa grasya ng Panginoon. Hello? At alam naman natin na ilambun lang tayo ng Diyos. O nababasa niyo yung mga nakaraang gospel, di ba? Ano sabi ni Jesus? Ang pagkain ay para lang sa bayan ng Israel. Hindi tayo kasama doon. Hindi tayo kasama. Tayo po'y gentil ang tawag sa atin. Gentiles. Kapag ka ikaw ay hindi ka Hudyo, sila Griego, outside
their community, you are Gentile. Ikaw ay Hentil. Tayo, mga Hentil. Hindi tayo kasama sa salvation. Hello. Pero yung faith ng babae, ano sabi ng babae? Kahit naman po yung mumo ng pagkain sa lamesa na lalaglag, kinakain na. At ang tawag sa atin, noong panahon na yun ni Jesus Christ, kung di tayo Israelita, ang tawag sa atin, tuta. Narinig na ba yung gospel na yun? Ha, di ba? Amen. Ang pagkain na hindi para sa tuta, kundi para sa mga Israelita lang. Pero sabi ng babae, kami naman po ay nakikibahagi din. Why? Kasi nung time na yun, yung templo, kasi may templo di ba? Yung tinayo ni Solomon, kung nababasa ko ng Bible. Tinayo ni Solomon, sa King of Kings, tinayo ni Solomon, nandun pa yung Ark of the Covenant. Ano yung Ark of the Covenant? I'll-explain ko sa inyo. Yung Ark of the Covenant, yung pinaglalagyan ng tungkod ni Aaron, tapos yung dalawang tablet, hello? Samsung saka Apple. Di ba yung dalawang tablet, nakasulat na nyo, sa utos, yun yung nakalagay dun sa Ark of the Covenant. Pero nung panahon ni Jesus Christ, wala na yun. Nawala. Wala na yung Ark of the Covenant. Templo na lang ang natira. Kaya ang ginawa sa templo, ginawang palengke. Nagalit si Jesus, pinagpapaliktad yung mga paninda. Gusto ko ikwento sa inyo para makita natin, no? Para makita natin. Ngayon, yung templo na yun, yun na natira. Pero yung templo na yun, dinadayo ng ibang lahi, ng mga Hentil. At kahit sila, nag-maintain ng respect. No, nire-respect nila yung templo, nagdadasal din sila doon, kahit hindi naman sila Hudyo. Ngayon yung sinasabi nila na kahit kami mga tuta, nakikishare din kami ng grasya. Kasi nagdadasal kami doon sa templo nyo. Yun po yung istorya doon. Amen. So, makikita natin, kaya turo sa katekisismo, ang tao daw nilikha para hanapin ang Diyos. Para hanapin ang Diyos. Kaya nga yung mga tao, naghahanap ng Diyos. No? Kung hindi pa na-discover yung, hindi pa tayo nagiging Kristiyano, dumating dito mga Kastila, sumasamba tayo sa buwan. Sumasamba tayo sa bulkan. Sumasamba tayo kay Bathala. No? Nung dumating sila dito. Ngayon, bakit gano'n? Kasi likas sa tao, nung ilikha na Diyos sa tao, likas sa tao na hanapin ang Diyos. Amen. Kung kaya ang Panginoong Jesucristo dumating dito at yun na ang ginawa ng Panginoon. Tayo ay iniligtas. Sabi ni Propeta Isaiah, hindi lang mga Hudyo, dadating ang time, hindi lang mga Hudyo ang kaligtasan ay dating sa mga Hentil. Si Isaiah ay isang propeta na dumating, hindi pa dumadating si Jesus. Sinabi na niya na mayroong darating, ipapanganak, Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Nasa atin ba ang Diyos? Amen. Mukha ba tayong Diyos? Amen. Sabi ni Lord, kamukha niya tayo. Mukha ba tayong Diyos? Amen. Ha? Tingnan yung katabi niya, umukhang Diyos. Amen. Pag medyo natutulog na, napapaypayan ng isa sa kasi. Okay, palapakan natin ang Panginoon. Okay, so yung kwento na to, sinabi ng Panginoon, parang yung kwento na yan, ang iniwan ng Diyos, simbahan, hindi Bible. Hello? Ako si brother, protestante ata ito. Ang iniwan ng Panginoon, simbahan, hindi Bible. Kasi wala pong Bible noon. Ang nakasulat na, yung aklat ni Moises, at saka yung mga kautusan, no? At ang mga sulat ng mga propeta, ang Jeremias, di ba? Si Daniel, yan yung mga propeta.
Tapos yung mga batas, yung Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ano ba? Yun, yung Leviticus na yun yung pautusan. Pero ang binigay lang ng Diyos, 10. 10 lang. Bakit dumami? Bakit dumami? Ha? 10 lang binigay, tapos biglang dinagdagan ni Moises ng ilan? Ilan dinagdag? Ha? Dinagdagan niya ng batas, 618 sa batas. O bakit nagkaroon ng batas na gano'n? Para sa atin din. Para sa atin din. Amen? Bago nagkaroon ng impeachment, may nagtsakaw muna. Hello? Dahil sa may nagtsakaw, mayroong impeachment. So, nauna yung paggawa ng kasalanan bago ang batas. Dahil doon sa katigasan ng ulo ng tao, nadagdagan yung batas. Naging 618 pa. Amen? O kung nabasa niyo yung nakarang gospel, may mayaman. Gusto ko mong isa ka, lagi na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang gagawin ko? Ano una? Obedience ang tinanong ni Jesus. Sinunod mo ba ang 10 utos? Sinunod mo ba? Ha? Hello? So ano muna? Ano muna mag-misyon? Sinunod mo ba? Ang sabi ng lalaki, opo, sinunod ko po lahat. So pasado na siya sa pagiging obedience. Tayo kaya? Hello? Sino gusto ng buhay na walang hanggan? Nasa man? Yoo-hoo! Amen? Ngayon, tatanungin ni Jesus, sinunod niyo ba ang 10 utos? Sino nakasampo? Taas ang kamay! Woo! Hello! Wala na. Patay na tayo sa obedience. Yung pangalawa, detachment. Ano yung detachment? Pagbitaw, paglayo, pagtatakwil, denying yourself. If you want to follow me, deny yourself. Sabi ni Lord, ha? Hello? Ano yun? Ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian at saka ka sumunod sa akin. Bakit ganun? Ang bigat yata nun. Kasi ang hinihingi ng lalaki, maging part siya ng discipleship. Hello? Kasi kung ordinaryo nagsisimba ka lang, piso lang pwede na eh. Hello? Piso, di ba? 20 na ngayon kasi 20 ito, di ba? Okay, 20 na ngayon. So, pagod na ng ordinaryo, ikaw ay ordinaryo nagsisimba lang, 20 lang, pwede na. Tama? Amen? Kaya wala tayong pambiling ano. Wala tayong pambili ng bulaklak na. Wala tayong pambili ng mga gagamitin sa gawain. Wala. Di ba? Why? Kasi tumatalinting na 20. Walang tunog yun eh. Kasi parang ewan ko kung masipeta yun, walang tunog. No? So, hindi ka na nakasunod sa obedience, paano na yung detachment? Hello? Kaya, may simbahan. May simbahan na iniwanan ng Panginoon. Amen? At yung simbahan na yun, yun ang magtuturo sa'yo para mahalin mo ang Diyos. Yung simbahan na magtuturo para mahalin mo ang Diyos. Kasi yun ang pinili ng Panginoon eh. Gawin niyo malagad po ang lahat ng bansa. Bautismuhan muna. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa katuruan. So, pag kahit kayo naging kasama sa Catholic Church, sa community, ngayon, nagsisimba na kayo, part na kayo ng simbahan. Hello? At kapag part ka na ng simbahan, tuturuan na tayo ng simbahan. Amen? Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, pag-aralan natin ang iyong simbahan. Bakit gano'n eh? Pagka minsan, ang boring naman sa simbahan natin, hindi ba't na lang ako sa board again? Kasi sa simbahan natin, ano ang ginagawa natin?
purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, Panginoon, maawa ka. Tapos, papuri sa Diyos, papuri, tapos maupo tayo, matutulog. Tapos, pag nagising ka, nakataas mo yung oso. Hello. Amen? Hello. Ang buhay naman, lipat mo na ako sa born again. Magdating sa born again. Mas gusto pala yung rakrakan. No? Amen? Ngayon, mag-aralan natin si Bata. Walang parang natin yung Panginoon. Ay, paano ba ito? Yun! Hey. Jesus Christ, doon nagsalita sa Philippi. Mga pagano, hindi naniniwala ng Diyos, pagano. No? Doon siya nagsalita, kaya sinamantala niya. Tapos, away from the crowd, he began deeper conversation. Kinausap niya yung mga kapustol niya. No? Hinihiwalay niya. Hinihiwalay niya yung mga apostol, special mention. No? Tapos, he is not asking because he is lack of knowledge. Hindi siya nagtanong kung sino ako sa inyo. Dahil hindi naman niya kilala sa sarili niya. Hindi ganon. Meron kang gustong patunayan ng Panginoon. Kaya kanina tanong ko, bakit kayo nandito? At mamaya yung huling tanong, sino ba sa inyo ang Panginoon? Sino ba si Lord sa inyo? Ay, siya po ang tagabayad ng utang ko. Hello. Ay, siya po ang tagahilot ng rayong ako. Hello. Because tuwing naharap tayo sa Panginoon, anong inuuna natin? Kaya Amen? No? Today, we will hear many competing voices about who is Jesus. Faith requires listening to Christ personally. No? Ang isang sabihin, yung pananampalataya ay nagre-require ng personal na pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Dapat meron tayong personal na pagkakakilala sa ating Panginoon. Katulad ko, halimbawa, mayroon akong personal na pagkakakilala sa Panginoon. Kasi pangalawang buhay ko na to. Pangalawang buhay ko na to. High school ako, nung nagsisimula ako sa charismatic. High school ako, tumutugtog ako ng gitara. 3 chords lang ang alam ko, brother. 3 chords. Kaya yung C, D, at saka G, yun lang ang alam ko. Kaya yung mga matatanda ko kumakanta, C, D, G, talagang malabas lahat ng mga dito. Sobrang taas ng kanta. No, kasi yun, hirap na hirap sila. Doon ako nagsimula. Kaya, 13 years old ko lang ako, nagkapasimatic na ako. Pero hindi ako seryoso. Hindi ako seryoso. Parang tayo, minsan hindi tayo seryoso. Wala tayo sa focus, di ba? Hello? Oh. Pag wala ka sa focus, talagang hindi seryoso. Parang kung gusto mo lang umatin, pag naisipan mo lang umatin, kapag masakit lang yung ginagawan mo. At kapag wala kang pera, masakit mo natin. Hello? Yung iba nga, baliktad. Hindi ako makakapunta ngayon eh. Kasi masakit ang ako. Kaya nga kailangan mo pumunta para bumalik. Hello? Sasabihin mo, hindi ka pumunta kasi masakit ang pera. Baliktad. Amen ba? Oh, diba? Bakit natin si Lord? So, it requires yung personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Dapat meron kayo doon. Okay? Next po. Who do people say the Son of God? Tinanong yung mga apostol niya. Ano ang sabi nila sa inyo? Sino ako? Sino ako? No? Parang tinanong mo yung IFC. Pag tinanong mo yan, sino si Jesus sa inyo? Tao. Tao lang. Amen? Kasi nakalagay sa Bible, anak ng tao. Okay.
Ngayon, kayo daw po si John the Baptist, kayo si Elijah, kayo si Jeremiah, at kayo ay propeta. Yun ang sagot ng mga apostol. Di ba? Okay. Ngayon, kayo, ano si Jesus sa inyo? Di ba? Kaya hindi lang tatapos dun sa sino ba si Jesus Christ sa iyo? Ay, ako po, pinagaling po niya ako sa aking sakit. Ay, dinayaran po niya yung lahat ng utang ko. Sino si Jesus sa inyo? Nagbibigyan niya ako ng pagpapala. Tapos na, doon na, wala na. Hello? Pero, sino si Jesus? Kapag wala kayong biyaya. Sino si Jesus? Kapag hindi pa gumagaling mo ngayon, yung diabetes mo. Amen? Bakit hindi gumagaling ang diabetes? Bakit? Matigas daw ang ulo sa akin ng nanay. Tumpak nanay! Parang pakalatin mo ako. Sino? Matigas ang ulo. Okay, pero sino sa inyo? Sino mo sila? Sino sila? Sabi ni Peter, you are the Messiah, the Son of the living God. Ikaw ang Messiah, ang anak ng buhay na Diyos. No? Ano yung Messiah? Anointed one. Naghihintay sila ng Mesiyas. Diba naghihintay sila? At yung mga Hudyo hanggang ngayon, kaya antay pa rin. Pero tayo, ang inaantayo natin, pagbalik na ni Jesus. No? Pero yung mga IMC, wala silang isipin. Diba tayo, bumalik na, diba dumating na. Kasi, pinapisize niya yan, sabihin, hulaan niya ni Propeta Isaiah, maglilihi ang isang dalaga. At ipanganganak ang isang lalaki. Natatawagin siya Emmanuel, na ibig sabihin ay ang Diyos ay sumasa atin. Common sense. Diba? Common sense. Ang Diyos ay sumasa atin. No? Tapos, doon sa John chapter 1 verse 1, lagi mo sinishare sa inyo. In the beginning was the Word. And the Word was with God. Dalawa na sila. Amen. Word at saka God. Amen ba? Tapos, and the Word become flesh, verse 14 in John chapter 1. And the Word become flesh, nagkatawang tao. No, kasi, common sense mo eh. Kung nagkatawang tao, ano sila eh? Kasi sabi nga, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, ang salita ay Diyos. Simula pa lamang ay ang Diyos, kasama ng, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay Diyos, kasama ng Diyos. May karugtong pa yun. Sabi gano'n, walang malilikha kung hindi dahil sa Kanya. Tapos, and the Word become flesh. Gamitin natin yung Bible nila. At ang Verbo ay nagkatawang tao. Common sense na naman. Amen? Tapos sasabihin sa'yo, sige na, basahin mo nga na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ay, tama-tama mo naman. Amen? Ang daming word na nagpapahayag na siya ay Diyos. Walang direct ang sinabi si Jesus na ako ay Diyos. Walang direct ang sinabi gano'n. Pero meron sinabi katulad niyan. Tulad na sinabi ni Peter. Ang sabi ni Peter, kayo po ang Mesiyas. Ang anak ng isang buhay na Diyos. Okay? Amen ba? Tapos commonly, ang sinasabi ng Panginoon, pag kami pumuli kayo sa Kanya, ang sinasabi niya, kayo na nga ang may sabi. Kayo na nga ang may sabi. Ibig sabihin, no? Kahit hindi niya sinabi na rin yung anak ng Diyos, pero yung dahil sinasabi ng mga tao na siya anak ng Diyos, sinasabi niya, kayo na nga
ang may sabi. At tapos, gusto siya patuhin ng mga Pariseo. Gusto siya patuhin ng mga eskrima. Gusto siya patuhin. Bakit? Blasphemy daw yun. Blasphemy, paglapastangan sa Diyos. Dahil inaangkin ni Jesus ang pagkagin. Common sense. Common sense. Amen? Tapos sasabihin mo, hindi siya Diyos. Oh, so inintay ang Isaiah. Okay. Pero yung Mesiyas, hindi po yung ini-expect ng mundo. Ano po yun? Political determination at military force. Ang inaantay kasi ng mga Hudyo nun, tagapagligtas, kawal. Tawag doon, Avenger. No? Inaantay nila. No? Superhero inaantay nila. Pero hindi yun ang dumating kasi yung superhero dumating sa atin, pinanganak sa sabsaban. Pinanganak sa sabsaban na pango sa krus. At pagkatapos na pango sa krus, namatay. Bakit ganun namatay si Jesus? Bakit? Hello? Bakit namatay si Jesus? Akala ko ba anak siya ng Diyos? Linapit ko mo na tanong. O talaga, sabi namin si kung anak siya ng Diyos, bakit siya namatay? Eh brother, namatay na siya. Ano ka buhay? Napakata na ba naman? Kaya namatay na siya, pero na buhay. Because ayaw niya maging katulad ng common na hinahanap sa tao na superhero. Ibang klase ang ginawa ng Panginoon. Nag-aalay siya ng buhay. Hello? Alam niyo, may nasabi nga ako sa isipan ko eh. Di ba yung pinagtatanungan yung death penalty? Ibalik daw yung death penalty, pero maraming ayaw. Sa simbahan natin, ayaw din. Ayaw din naman, di ba? Tama. Kasi hindi naman talaga tayo pwede lumigil ng buhay. No? Ang Diyos lang pwede. Pero alam niyo ba, hindi naman yun kinumplate ni Jesus Christ eh. Di ba? Hindi pinatikos ni Jesus Christ yung pagpapako sa krus. Di ba? Dapat sinabi niya, masama yung parusa na yan, yung pako sa krus kasi yun yung ano eh. Death penalty ng time na yun eh. No? Tapos, hindi na nga niya kinundin. Doon pa siya nagpapako. Hello? Pwede kayang ibalik yung death penalty? Okay, sumagot. Magkakaproblema tayo. Okay, di ba yung cross, suffering in death and resurrection, yun ay sinagot niya. No? To confess the Messiah means accepting His way of salvation, not ours. Hindi yung sa atin na iniisip na tagapagligtas. Ang Diyos nag-alay ng buhay. Amen? Kaya tayo, anong gawin natin? Mag-alay din tayo ng buhay. Amen? Kaya ba natin yun? Walang amen. Patay tayo. Ito nung isang araw nag-inilay ako kasi dami ko nababasa. Yung mga, ano yung mga maraming santo sa Bolivia. Mga naging katoliko yun, mga year, 15 years, no, 1500 years, 1600 years, maraming martir na Koreano at Hapon. At maraming saint na mga Hapon na naging saint, naging santo. Amen po ba? Bakit? Anong ginawa nila? Hindi nila itinakwil si Jesus kahit na mamamatay na sila. Simple lang ang gagawin nila. Itatakwil mo lang si Jesus, laya ka na. Pero hindi nila ginawa. Namatay sila dahil para sa Panginoon. Amen ba? Kaya sabi ni Pablo, hindi pa dumadating din yung paglilingkod natin. Hindi pa tayo dumadating sa ganung paglilingkod, yung pinapatay. Hello? Gusto niyo pa patayin ko kayo ngayon? Ay, hindi. Hello? Hindi pa tayo dumadating doon, di ba? Amen? At utang natin sa kanila kung bakit tayo may simbahan kayo. Doon sa mga nagtuloy, kahit na pinapatay na sila. Amen po ba? Hello? Yung bagyo ba nandito kayo? Amen. Ha? Marami sila, umalis sila lahat. Oh, wow, ha? Talaga pala po natin ng Panginoon. Thank you.
iba? Ano nangyari sa iba? Nagtampo. No? Nagtampo. Kasi yung nakagalit niya, kasama niya sa community. Hello? Yung nakagalit, kasama sa community. Nagtampo. Hello? Hindi mo pinapatay yun, ha? Hindi pa yung pinapatay. Tampo ba lang yung tampo? Nalimutan na si Lord. Tama o hindi? Tama. Ba't hindi kayo makasagot? Guilty ba kayo? Okay, palabanan natin ang Panginoon. Ang sabi, si Tinong yung Apostol, sa inyo naman, ako si Jesus. Kaya tanong ko kanina, sa inyo naman, ako si Jesus. Ang sagot ni Pedro, the Son of the Living God. Okay, the Son of the Living God. Tapos sinabi ni Lord, hindi galing sa sarili mo yan. Hindi galing sa naman mo, hindi galing sa iyo yung sinabi mo. Kung hindi, nireveal ng Diyos Ama sa iyo. Amen. At yun ang itinihayag mo. Amen ba? Ikaw, anak ko ay anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya ano yung INC? Paano yung INC? Hindi nila matanggap si Jesus. Ibig sabihin ba, hindi dumagagay sa kanila ang Ama? Ano? Kasi may papahayag ko lang daw na si Lord. Ay Ama, ay anak ng Diyos. Ay Diyos, may papahayag ko lang. Apa? Lumali sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Ibig sabihin na nabudyok yung Espiritu Santo nabudyok para masabi mo mabuti ang Diyos. Salamat at sa Diyos. Yun ang nabudyok sa iyo, napuli ng Diyos. Hallelujah! Kaya lang kung nakikisabay ka lang. Kasi si Satanas pwede yung sabi ng hallelujah. Ito ba? Tama ba? Amen. O di ba nakikisigaw ka na kasi yung mga kasama mo pa yung pagkisigaw. Ay, hallelujah! 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 Sumabay ka na rin. Hello? Pero iba yung ang Diyos ang nag-uudyok sa iyo para sabihin ang katotohanan. Ibig sabihin sumasakati ang Panginoon. Ito, yung mga simbahan na hindi nila matanggap na si Kristo ay Diyos, wala sa kanila ang Ama. Ang Bible ang nagsabi, wala sa kanila ang Ama. Kaya anong nangyari? Maswerte tayo. Maswerte tayo. Itong prayer meeting na to, maswerte tayo. Marami kayo. Amen. Yung iba prayer meeting na pinupuntahan ko, alam niyo ba? Meron nakaupo. Mga 10 yung nakaupo. Tapos sabi niya, kasi tayo na po tayo at tayo magpupuri sa Panginoon. Yung 8 pala doon, choir. Tapos yung 2 na iwan, coordinator. Kaya nung tumayo, puro bangkulan. Hello? Maswerte tayo. Dapat, tuwing darating yung Saturday, excited ka, pupunta dito. Amen. Ako excited ka, dapat excited ako, may ipapula lang sa mic ko, magsisira ako. Di ba? Amen? Yung iba nga, hindi maawat eh. Di ba? Huwag kang magsishare. Kasi, excited. Talagang yung nararamdaman niya yung Diyos. Kapag nararamdaman mo ang Panginoon, walang makakapigil sa'yo kahit lasing na asawa. Amen? Kahit lasing pa yung asawa ko, hindi ako mamimigil. Pupunta ako sa prayer meeting. Lagi ako dalang holy water. May dala ko siya holy water. Lagi ako may dalang holy water. Pag may nasasalubong mo kung ano ang lasing, winibis na ito. Palapalan natin ang Panginoon. Okay, so si Jesus Christ, beyond prophet, higit pa sa propeta, higit pa sa hari, si Jesus, unique divine identity, living God, buhay na Diyos, and then hindi patay ang Diyos, si Muhammad patay, si Jesus Christ hindi. Kaya marami na nakukonvert ngayon ng mga Muslim. Amen ba? Dahil si Muhammad, mga matay tao, rapist, no? Para sa ibunin.
konstitusyon no? Daming kaso. Oh. Tapos yung founder ng Jehovah's Witnesses, si Smith, 98 ang concubines na. 98 ang asawa. Hello. So, tapos si King Henry, tinayo yung Anglican. Bakit tinayo yung Anglican Church? Tinayo siya, nagtayo siya ng Anglican Church. Kasi ayaw siyang ikasal ng simbahan natin doon sa kanyang kapatid ng kanyang asawa. Dito naman siya papakasal. Bawal yun. Isa lang ang kasal. Bawal yun. Ang ginawa niya, umalis siya sa Katoliko, nagtayo siya ng Anglican Church na pwede mag-asawa ng marami. Kung gusto niyo lumipat ka, lumipat na kayo. Ano gusto mag-asawa ng marami? Okay. Pagpapahan natin si Lord. Jesus is serving us, not only information. Hindi lang nag-i-inform si Lord sa atin. Hindi lang nagbabasa ng tayo ng salita ng Diyos para malaman natin. Hindi lang yun. Minamahal tayo ng Diyos. Minamahal tayo ng Panginoon. Hindi lang para dito tayo matulog. Amen? Dahil minamahal tayo ng Diyos. Pero alam niyo, okay lang na matulog. Kasi mahal ka pa rin ng Panginoon. Kasi sa bahay, hindi ka makatulog, di ba? O kaya, gifted ni Lord yan ng makatulog. Kaya may bagay na si Father. Sino ba? Father Camden na tayo. Okay lang daw na matulog na. Para makapag-visit ka. Okay? Palapakan natin ang Panginoon. We encounter Christ, divine mercy, truth, and light itself. Divine mercy, truth. Yung walang hanggang pagpapatawa. Para makita natin, no? Ang simbahan natin, ganyan! Amen! Nagkumpisan ka sa pari kahapon. Tapos doon, Father, turuan niyo po ko. Nagsinungaling ako. Pasunod na buwan, bumalik ka na naman kay Father. Father, nagsinungaling ako. Tumunod ka na naman, sunod na taon na. Yung isang taon, bumalik ka na naman. Father, nagsinungaling ako. Alam niyo, may kwento doon sa nahulog sa tulay. Doon sa isang bayan daw, laging merong nagkakasala. Yung laging merong, nagkakaroon ng ibang babae. Merong ibang lalaki. Yung gano'n, nagkakaroon ng idolatry. Ano ba tawag dito? Adultery. Namin pa, sabi sa susunod na bubukisa kayo, hindi na makakititin yung adultery. Ang gagawin niya sa babasahin niya lang ay sasabihin niyo sa akin ay nahulog sa ako sa tulay Father. Kaya kung gagawin ko bubukisa sila, hindi na yun ang sinasabi. Kasi sinasabi niya, nahulog ko ako sa tulay Father. Gusto yung sinasabi niya. Nabahala yung mayor. Sabi ng mayor, pumunta sa kay Father. Father, ako'y nababahala. Ang dami nyo nahuhulog sa tulay. Masaayos nito tulay. Sabi niya, nila, okay. Sige, ipaayos mo na kasi madalas hindi yung asawa mo. Amen? Lagi na lang din ang kinukonfess natin na paulit-ulit. Kung hindi lang talaga, malawak ang awa ng Diyos. Malawak ang awa ng simbahan. Malawak ang grasya ng simbahan. Papaliwanag ko nga kaya, bakit tayo nagpapatawad ng kasalanan. Okay, next. Ako, hindi ko yata matatapos. Faith is a gift of revelation. The blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. So, yun yung sinasabi. Hindi ikaw ang nagsabi na ako yung sinas. Kundi yung Ama. Sinabi sa'yo, at sinabi mo sa akin. Ibig sabihin, dinadaluyan si Pedro ng Espiritu ng Ama. Amen. Uulitin ko. Paano yung pwede ko sabihin, hindi sila dinadaluyan ng Ama. Kasi hindi nila masabing si Jesus ay Diyos. Amen? Amen? So, sabi ni sister, dinadaluyan ng Ama. Hello? Totoo naman. Amen po ha? Amen. Tapos na isa ko gusto isang pastor na nag-share sa Facebook. Pinagkakalitan yung kanilang attendant. Bakit? Hindi nagbibigay ng ikapo. Isa-isa, kagad tinawag. Ito, hindi ka nagbibigay, kinakayo yung natin sa taas.
Pinapagawa. Hindi nagbibigay. Diretso. Amen. Bakit? Hindi kasi simbahan. Negosyo. 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 Amen? Negosyo. Kaya, sa pilitan. Sa pilitan. Kaya tayo, hindi sa pilitan. Kaya pwedeng pinpilan. Pwedeng pinpilan na. Tama? Sabi nila, brother, hindi na uso yan kasi sa Old Testament lang yan. Sa Old Testament lang yung ikapo. Hindi na yung uso sa atin. Tama naman yun. Wala tayong ikapo. Sa Katolik, kusang loob, meron tayo. Amen? Pero ano yung sa panahon natin ano yung, hindi ikapo ano yung sa panahon ibenta mo bahay mo. Ibenta yung bahay. Ay, wala kang bahay. Bakit nakasira mo? Ano yung bago na yan sa New Testament? Ibenta mo ang buong yan at sumunod ka sa akin. Ano gusto nyo? Ikapo o benta ang buong bahay? Alam mo? Ikapo. Nirigil ng Ama ni Pedro. At si Pedro ay tinaluyan na sinabi niya, kayo po ang Mesiyas. So, kapag tayo nagpapahayag ng pangalan ng Diyos, nakila ka, Lord, di ba? Pag nag-praising tayo, pag nag-praising sila, sumasabay ba kayo? Hindi po yun. Pwedeng i-fake yun. Pwedeng i-fake yun, pwedeng i-fake yung hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord. Pwedeng i-fake yun. Pero kapag ang Diyos Ama ang nag-udyok sa'yo, kahit ayaw mo magpuri ngayong gabi, magpupuri ka sa Kanya. Kahit tinatamad ka ngayon, kahit may problema ka, yung time daw na ayaw mo manalangin, parang dry na dry ka, hindi ka makapanalangin. Hindi, bigla ka nag-pray, bigla ka nag-puri, bigla ka sumigaw ng parangal sa Diyos. Hindi na ikaw yun kasi tamad ka ngayon. Tama? Bigla kang sumayaw dyan. Dati hindi ka na sumasayaw parang puno ka lang nagaganon-ganon, no? Hello? Diba? Nagsasayaw na yung kwan, ikaw ganon-ganon ka lang, tinga-tinga lang, ganon. No? Kasi nga, hindi ka tinatalayan ng Ama, hindi ka tinatalayan ng Espiritu. Tingnan mo yung katabi mo. Sino kayang Espiritu kasama niya? Sige, palapakan natin ng Panginoon. Okay. Tapos, sinabi ng Panginoon sa kanya, ito na ang simbahan natin. Ito na ang simbahan natin. Ilang taon si Jesus Christ dyan? Ilang taon? 33 years old si Jesus Christ. Kaya yung simbahan natin ay nagsimula na 33 AD. Nagsimula ng 33 AD si Jesus Christ ay 33 years old nung sinabi niya. Hindi niya sinabing, ikaw si Peter. Hindi yun. Hindi niya sinabi. Ang sinabi niya, ikaw ang Peter. Dahil hindi naman Peter ang pangalan niya. Ano pangalan niya? Ano pangalan niya? Ano pangalan ni Peter? Hindi siya Peter. Ano? Simon! Ang pangalan niya ay Simon, hindi Peter. Pero yung time na yun, sabi ng Panginoon sa Kristo, ikaw ang Pedro. Ano yung ibig sabihin ng Pedro? Masculine is Petros. Tapos Cephas, sa Greek. Cephas. Bato, ibig sabihin, ikaw ang bato. At sa ibabaw ng batong yan, itatayo ang aking simbahan. Kasama yung Bible. Wala. Simbahan ang iniwan, hindi Bible. Amen? Kaya tayo, nangangaral tayo na tradisyon na Biblia na sabay. Kasi hindi naman lahat sinulat. Diba?
Binabanggit sa Bible, at si Jesus nagpunta sa Galilea, at nangaral siya doon maghapon. Sinulat ba yung pinangaral niya doon? Sinulat? Hindi! Yun lang talagang in-account ni Lucas, yun lang ang sinulat. Pero yung mga pinuntahan ni Jesus Christ, nalampagan siya, ginawa niya, hindi niya isulat. Kaya hindi daw lahat nasusulat. Amen po ba? Kaya ang iniwan, simbahan. Kaya sa Timothy 3:15, ang pilar ng truth, ang pilar ng katotohanan ay ang simbahan. Kaya dapat tayo makinig sa simbahan. Mamaya malalaman yung bakit. Kasi ang kapilyo ng mga born again, hindi kailangan ng religion. Napaliwanag ko po. Okay? Authority to bind and loose. Ito na. Sino binigyan ng authority? Sino binigyan ng authority? Ang binigyan ng authority ni Jesus Christ, apostol. Amen? Apostol. Ito simple lang. Saan nakalagay ng mga apostol? Saan nakalagay ng mga apostol? Sa mga simbahan natin. Amen? Sa Basilica si Peter, sa si Paul, meron doon sila nakalagay, sa Roma. Amen ba? Sa simbahan natin, pati si Lazaro. Si Lazaro na ginawa ni Jesus. Saan nakalagay? Sa isa sa katedral sa Jericho. Doon siya nakalagay. Doon sila nakalagay, yung mga apostol. Kaninong authority ang kinuha nila para magtayo sila ng simbahan? Kanino? Samantala, kapag ka mayroong ino-ordain na bagong apostol, nililayhans yun, tuloy-tuloy yun. Basahin niyo sa Biblia, no? Sa mga sulat, tuloy-tuloy yun. Hanggang sa mga natingin, sa mga pangay natin ngayon, tuloy-tuloy yung pinipotans. Sila, sino kaya naglayhan sa kanila? Sino naglayhan? Samantala, si Eli Sulyado, sa sarili niyang simbahan, hindi siya nabingyagan. Sarili niya nga yung simbahan niya, hindi pa siya nabingyagan. Hello. Amen? Tapos ikaw, nadaanan ka lang ng saksi ni Jehovah. Tapos di mo natatya ng libro, ano ba, ganito siya, kasi ko lang, Lucas, saksi ni Jehovah. Bakit? Ayoko sabihin. Hello, masakit sa tenga. Ibinigay ng susi. Si King David, may pinagbigyan din ng susi. Susi ng kaharian ng buong kaharian niya. Ibig sabihin nun, ang may authority, siya rin yung may authority yung pinagbigyan ni David kasi nasa kanya ang susi. Yung sign ng susi ay authority. Kaya si Peter, binigay sa kanya, bibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. May authority. Ano yung iniwan ng authority? Bind and loose. Bind and loose. Mamaya, kung natin. Okay? Merong supremacy. Merong supremacy. Sabihin, katulad ng simbahan natin, kahit sino pwede maging pope. Alam niyo po ba yun? Kahit sino pwede maging pope. Kahit hindi pare. Basahin niyo yung history. Kahit din. Samantalang, sa IHC, isa lang pwede maging unang ministro, manalo lang. Hello? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Hindi pwedeng maging punong ministro, yung ibang ministro, manalo lang. Bakit? Korporasyon. Korporasyon. Ang simbahan natin hindi korporasyon. Bakit? Ako, naubos ko na yung oras ko. Ang simbahan natin hindi korporasyon. Hindi tayo nakarehistro sa SEC. Wala tayong rehistro doon. Pero lahat ng simbahan ngayon, nakarehistro sa SEC. May set registration sila. Hello? Tayo, wala. Kasi tayo po ay simbahan. Hindi po tayo rehistro. Okay? Ibig sabihin, may authority exercise to serve the truth and salvation. Sabihin, pwede nilang i-exercise, pwede nilang sabihin dito na napagkasunduan nila. Di ba? Bago magkaroon ng
Immaculate Conception, yung Fatima, bago nagkaroon ng ganung pangalan si Mama Mary. Nagpilitin mo na yung council. Hindi basta ba nag-decision na, nag-decision mo na. Sige, ganito yan. Gagawin natin ang dogma. Tapos yan, kaya nagkaroon ng assumption. Hello? Kapag-usapan nga namin yan sa kanila kasi nagtanong sa amin, kasi Mama Mary ba nasa langit? Si Mama Mary ba nasa langit? Paano niyo nalaman? Nag-text siya sa akin. Nag-text si Mama Mary. Paano niyo nalaman? Mababasa niya sa aklat ng Revelation. May isang babaeng naglilihing. Hinahabol niya si Satanas. Yung dragon, hinahabol niya, nakikipaglaban siya. Nakita ni John sa langit si Mama Mary. Hinahabol yung dragon. Pero sino yung dragon? Sino? Kapitbahay ko. Sino yung dragon? Si Satanas. Isabihin yung panaginip niya, nakita niya si Mama Mary, nasa langit siya. Kaya si Satanas, takot kay Mama Mary. Takot kay Mama Mary. Hello? Kaya pagka kayo, may sinasabihan ng masamang espiritu, hindi kayo basta-basta mag-exercise kasi may pari naka-assign doon. Hindi kayo pwede ano. Pero nung time na nakikita ko sa likutan, pagkas kumunto, may lumapit dalawa, si brother, pwede ka pa sumama sa bahay namin. Sabi, bakit ko yung anak kong isa inalihan ng demonyo? Sabi ko gano'n, ay, Diyos ko, bakit ako? Sabi ko. Dahil wala, nakatulitan ako, sabi ko, hindi na ako kakain, sis. Pinuntahan namin. Nasa gate pa lang ako, sumisigaw na yung bata. Sabi niya, ay, nawa, hindi kailangan dito. Gusto ko na umuwi. Alam niyo, binigyan naman ng wisdom ni Lord. Sabi ko sa inyo lang, lagi ako may dalang holy water. Sabi ko sa tatay, bumili po kayo maraming yelo. Ilagay niyo sa pitcher. Tapos sinala yung maraming yelo. Inisipan ko ng holy water. Tapos nagkatalang, Holy Spirit, nakagalit sa akin yung bata, oh. Nakatutok yung mukha sa akin, Diyos ko po! Diyos ko po! Tapos nag-blessing kami sa pangalan ni Jesus! Lumayas ka! Binuwas mo yung isang pitcher na yelo ko! Nawala mo yung bad spirit. Kapag pala ang demonyo, so malamig na tubig. Amen. Pero, bigla ko na-excuse sa akin nila. Kasi hindi naman talaga ako, hindi authorized talaga mag-exercise. Kaya yung pangit ko tawagin. Mana, dalawa lang sumasabi sa akin. Holy Spirit at God's Spirit. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo kung sino sumasabi. Walang pangalan sila. Oras ka! Sorry mo! Huwag daw sasabihin, sabi ni Jesus, huwag daw ipagkakalat. Huwag daw ipagkakalat. Kasi marami pa rin hindi naniniwala sa Kanya. Kailangan mairin niya yung sarili niya sa krus. At maipayan niya yung sarili niya. Ganito ako makipaglaban. Inialay ko ang aking buhay. Walang makakagawa ko din. Pero alam niyo ba, later on, nagawa yun ng mga Kristiyano. Nagawa yun ng mga santo. Kaya tayo may santo. Bakit? Kasi namatay sila para kay Jesus. Amen ba? Amen! Sino handa mamatay mamaya? Wala. Wala po. And the Messiah, through suffering with the cross, dahil sa pagpapako sa krus. Kaya ko, kasi ginawa yung mga Tagalog, sabi ko Tagalog ko yun. Hindi to comfort without conversion, resurrection without the cross, mercy without the cross. Yung power na mislead ng mga
apo ng mga apostol, di ba? Amen? Nag-isip nila na si Jesus ay gano'n, na gagamitin yung kanyang power. Alam niyo ba nung itinapa ko na si Jesus? Nakaredy na yung batalyon sa langit. Nasabi ni St. Michael, iutos niyo lang to. Lulusog kami. But, sabi ni Jesus, not my will, but yours be done. Amen? Sabi ni Jesus, not my will, but yours be done. Kaya tayo nandito is because nagtagumpay si Jesus sa krus. Amen? And there's the word in the Bible, sabi nila, there's no greater love than this. Wala nang hihigit pa na pag-ibig. Diabetes yun. Hindi yung pag-ibig ng isang kaibigan na nag-alay ng buhay. Amen po ba? Kaya yung mga apostol, dahil natakot sila, nagtago sila. Pero, nagkaroon din sila ng lakas ng loob, lumabas din sila. At nung lumabas sila, nangaral sila. At nung nangaral sila, namatay din sila para kay Jesus. Hindi sila natakot. Amen? E tayo. Hello. Konting ulan lang. Hindi na buhali, umuulan. Ay, bumaha. Naku. Hanggang sakong lang, hindi na umating. Hello. Hindi na? Kaya, sabi ni Pedro, ano ba, hindi pa naman kayo mamamatay ah. Sabi ni San Pablo, hindi ba naman kayo mamamatay ah? Pag-ibig ko sa Diyos. Diba? Rayo mo pa lang yan. Amen. Sakit. Ito ah. Hindi namin tama. Paano masusubok yung faith? Masusubok ang faith mo pag masakit ang ibig mo. Hello, totoo. Totoo. Parang kahit na ano sabihin mo, kahit ano sabihin, manalangin ka sa Panginoon. At sabihin mo, sabihin ko kanya eh! Ano ba sinasabi mo? Amen. Totoo yun. Pero hanggang saan? Sabi ni Pablo, ulit ko hindi pa naman may pinapataya. Ulan pa lang, sakit pa lang. Diba? Kaya sabi ko kanina sa inyo, sabi ng misis ko, kasi nakahiga pa ako, alas 2 na nakahiga pa ako. Sabi ko, ma, nasama ng pakiramdam ko, nahilo ko. Tapos sabi niya, tumawag ka na kay Louie, sabi mo, magpapalit ka na. Tapos sabi ko, ay hindi wag, sabi mo gano'n, tumayo ako. Nabihis ako. Kahit na nahihilo ako, nagmotor ako. Bakit? Hindi pa naman ako mamamatay eh. Pero kung gusto niyo nang mamatay mamaya, pwede naman. Gusto niyo ba? Ayun. Para lalo ko yun. So, 5 ways to live with the gospel. Okay, limang klase. Examine your confession. O yung confession natin, di ba? Baguhin naman natin. Yung no turning back na. Sabihin, pagka kinumpisan na, huwag na balikan. Amen? Okay, masarap, brother eh. Hello. Kaya binabalikan. Listen beyond opinion. Return to Scripture. Church teaching and prayer, not popular version of Jesus. Sabihin, mabuhay tayo doon. May nagbabasa ka ng Bible? O dito lang kayo nagbabasa? Ha? Sa bahay. Babasa kayo ng Bible. Amen? Tingin kayo sa simbahan ng guide. Parang hindi nabasa kayo everyday. Kung gusto nyo naman, masimba kayo araw-araw. Kaya nyo yun? Walang amen. Pray for revelation. Faith is a gift. No? Doon sa Eucharist, alam nyo yung Eucharist, naging bahagi ng buhay ko. Naging bahagi ng buhay ko. Why? Kasi yung dumating yung time na hindi ako makasubok. Why? Kasi mayroon akong mortal sin, kailangan ko pang ikumpisan. Eh tayo, may mortal sin, subo. Hello? Madidisgrasya mo tayo pagka gano'n. No? Mawawala sa atin ang grasya ng Diyos. Pero alam nyo ba, napakasarap ng buhay. Kita nyo,
Tayo lang ang gumagawa niyan. Amen. Ano yung utos ng Panginoon? Hindi inutos ng Diyos na maglaklakan tayo. Hindi yun yung utos. Ang sabi ng Panginoon, kung sino mang kumain ng tinapay nito, ang aking katawan, at uminom ng aking dugo, ay may buhay. Amen? Sino? And do this in memory of me. Ito lang ang gumagawa. Na yung ostya, si Kristo mismo, nandun sa simba. Okay, nag-get siya ba? Okay, huwag na natin gamitin yung yung build up the church, faithfulness, sa misa, sakramento, charity, forgiveness. Baka hindi niyo po nalalaman. May mga pinagagawa pa ang simbahan sa atin. Corporal work of mercy. Ano yun? Ha? Merong corporal work of mercy. Ano po yun? Pagdalaw sa may sakit, tulungan, bigyan ng damit ang walang damit, walang makain, walang nauuhaw. Yun po yung corporal work of mercy. Hello? Hello? Kaya pag may namamalimusan yung sinasabi nyo, corporal work of mercy ba yun? Yun ba yung corporal? Yun ba yung corporal work of mercy? Kaya nga mercy, di ba? Kaya nga mercy, di ba? Okay? Amen? So, kung mapapansin ninyo, yung simbahan natin, napakalaki ng deposito ng faith ng pagkakalataya. Napakalaki. Saan yung gano'n meron nun? Naka-organize yung constitution, parang meron tayo sariling constitution, parang meron tayo sariling dogma, no? Meron tayo sariling batas na sinusunod. Ang sarap. Amen ba? At yung authority, babalikan ko. Sabi ka nun, kasi yung katabi mo sa lupa, talaga sa langit. Ibig sabihin nun, hiniwan yung authority sa apostol. Tapos yung mga apostol, kung ano man yung mapag-usapan niyo dyan, parang ganun sinabi ng Panginoon eh. Kung ano man mapag-usapan niyo at mapagkaisahan niyo, yun din ang mapagkakaisahan sa langit. Amen? Amen? Amen. Kaya, yung Ebanghelyo ngayon, malalim yan. Malalim because dyan galing ang ating simbahan. Napakaswerte natin. Tapos lalabas ka, pupunta ka sa Pentecostal. Amen? Di ba? Amen? Wala silang altar eh. Stage, meron sila. Altar, wala. Amen? Palabakan natin ang Panginoon. So, kaya pa lang po muna sa tapusin para kasi okay naman po na. Masyado kasing mahaba yan pag pag-aaralan natin. Ilang chapter yan sa katekismo. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, no? Kung lalabas ka ng simbahan dahil may nakagalit ka o na sumama ang loob mo sa isang preacher o sa coordinator, sumama ang loob mo, hindi po perfect ang simbahan. Hindi perfect. Perfecto po ang simbahan natin. Hindi nagkakamali ang simbahan natin. Yan ang nakalagay sa katekismo. Hindi nagkakamali ang simbahan natin. Ang nagkakamali, yung nagsisimba. Amen? At aminado tayo dyan. Hindi sinasabi ng simbahan, kami na ang maliligtas. Wala ganun sa simbahan natin. Kung tayo lang maliligtas. Dahil ang pag-ibig daw ng Diyos sa ating simbahan, ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Kahit Muslim, kahit ano pa. Para sa lahat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Sister, lilipat ka pa ba? Lilipat ka pa ba? Oo, yan, dumaan lang sa inyo yung saksi ni Jehovah eh. Tapos, binasahan kayo ng napakahaba eh. Tapos, ganun lang yung itsura niya. Hello, why? Hindi nababasa ng Bible. Amen? Kaya, sunod na linggo, punta na kayo ng isang kaluluwa. Isama niyo si Mayor.
Si Kapitan na lang muna, mga. Hindi, walang biro. Amen? Hindi, asawa mo. Anak mo. Isang na dito. Amen? Kasi ang grasya ng Diyos para sa lahat. Okay, overtake na po kaya. Tapusin na natin ito. Baka makulungan ka. Kaya ang maiiwan ko lang po sa inyo, mga kapatid. Hindi ko man-justify yung iba, pero wala na ibang tunay na simbahan. Hindi ko kasi yung authority. Wala sa iba yun. Kahit na nagtayo sila ng simbahan, walang authority yun. Ako na nasasabi, walang authority. Simbahan natin ang may authority. Amen. So, di ba? Sabi, binigay ko kay Jesus eh. Sa kanya pa tinayo yung simbahan. Hindi naman siya Pedro, simula ng pangalan niya. Pero binigay siya ng pangalan, Pedro, Petros, Petras, Bato. Sa ibabaw niya, tatayo yung simbahan. Binigyan pa na susi, authority. Yung authority na yun, hanggang ngayon, hawak-hawak ng ating simbahan. Nagkakasala yung pare, yung obispo, at sa tumapa nagkakasala yan. Pero ang simbahan natin ay hindi nagkakamali kailanman. Kahit daw ang gate ng Hades o ng impyerno, hindi makakapatay sa kanya. Kaya nga, ang haba na ng panahon ng pinagdaanan. Gera, lahat pinangalan ng simbahan natin. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin ang ating simbahan. Ayun po tayo ay manalangin para makapag-closing prayer. Okay? Sa ngalan ng Espiritu Santo. Okay? Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong grasya. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong salita. Salamat, Lord, sa simbahan na iniwanan mo po sa amin. Paglumayan mo po ito. Laging samahan ng banal na Espiritu upang ang simbahan ay magpatuloy hanggang sa nakabukuhan po namin. Kami po ay narito, nagpapaubaya ang aming mga buhay para gawin mo channel ng lahat ng iyong pagpapala. Channel of peace, channel of love, channel of grace, at lahat ng blessing kami mo. Maging pagpapala nawa kami sa ibang tao. Sa bahay namin, sama namin sa buhay. Sa kapitbahay namin, kasama sa opisina, kasama sa trabaho, kasama sa community. Lord, ito ang simbahan. Alam namin ito ang simbahan ng iyo pa to. Pero doon kami, Panginoon, nagkakatipon para mabuo ang iyong simbahan na kaming mga magkakapatid ay sama-sama. At kami ay nagpapakumbaba, Lord. Hindi po kami perfecto. Pero Lord, kahit anong mangyari sa aming buhay, may problema, may sakit, may anuman, hindi po kami titigil sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hindi po kami titigil sa pagsamba sa iyo. Hindi kami titigil, Lord, sa pagdalo sa lahat ng iyong gawain at sa lahat ng gawain sa simbahan. Salamat, Lord, at kinakasihan mo pa rin ang iyong simbahan. Salamat sa mga santo na nagbigay ng buhay, nagbuwis ng buhay upang manatili ang kanilang palataya sa ating simbahan. At umaasa kami, Lord, kaya hindi nagkagawin sa amin. Dito sa lugar na ito, Lord, palalamihin mo kami maraming tao. Panginoon, hihipuin mo ngayong gabi. Lord, saan man sila, hipuin mo, Panginoon, na makasama namin sila makapiling, maranasan ang biyaya na nagagaling sa iyo ng Diyos. Ang lahat po lang ito, Panginoon, nilalapit namin sa matamis na pangalan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, maghahari ngayon at magpatay-naman. Everybody say, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Malapahan mo namin ang Panginoon.